Noong mga nakarang araw, marami mga hugas kamay na ginagawa etong si Senator Rodante Marcoleta. Dumating pa nga sa punto mga kababayan na binabakbakan niya na po sa harap ni na Senator Erwin Tulfo ang kapatid nila na si Raffy Tulfo. Binabakbakan itong si Senator Rodante Marcoleta. Ito palang si Ramon Tulfo, sorry. So ngayon dahil nga may binanggit dati si Ramon Tulfo na di umano may isang senador na naoperan ng 100 billion pesos mga kababayan at nagkasundo sa 120 para depensahan, ito po mga diskaya sa mga pagdinig. So ngayon mga kababayan, ito po yung sinasabi. Balikan lang natin. Ito yung mga pinagsasasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ito, play natin. Nakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi nakampihan ko raw ang mga diskaya. Ay, hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yan. Tsaka partida yan, wala pong pinangalanan patungkol doon mga kababayan ha. Ang nakakapagtaka lang, masyado pong nagre-react. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta, kaya iniisip na mga kababayang Pilipino natin na siya po mga kababayan yung tinutukoy. So ngayon ituloy pa natin. At ang nagkasundo sa 120 million na lang. Isip-isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Pero mga kababayan, hindi si Ben Tulfo yun ha, si Ramon Tulfo po yun nagsabi noon. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea. Nakampihan ko raw ang mga... Ngayon mga kababayan, after po niyan, siguro naman lahat kayo napapaisip, bakit gano'n na lamang katindi ang tila pagdedepensa di umano ni Senator Rodante Marcoleta dito po sa mag-asawang diskaya hanggang sa maipasok po sa Witness Protection Program or hanggat sa mai-apply ito po mag-asawang diskaya sa Witness Protection Program or etong WPP. So ngayon mga kababayan, may nakita po tayong balita kahapon. Hindi lang kasi natin nagawa ng reaction kasi nga wala tayong gaanong boses kahapon mga kababayan, ngayon palang bumabalik. So ngayon kung titingnan nyo po, ito po yung kumakalat na balita kahapon na hanggang ngayon ay hirap na hirap si Senator Rodante Marcoleta at yung anak niya na congressman na depensahan. Kasi nga naman, ang nakakaladkad po dito ay yung may bahay mismo ni Senator Rodante Marcoleta na di umano ay konektado at mataas ang posisyon sa isang insurance company na nakatransaksyon ng mga na mag-asawang diskaya or neto mga diskaya. So ngayon, ito i-play po natin mga kababayan. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng... Ang pinipilit kasi ni Rodante Marcoleta dito, independent director daw po yung kanyang asawa. Kaya pinalalabas nila na walang ugnayan mga kababayan. Ito pong asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa naging transaksyon. Ito pong insurance company dito po sa mag-asawang diskaya. Yun po yung pinapalabas nila mga kababayan. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ang taong bayan ngayon ay matatalino na. Bigla nga nagtaka ang mamamayan, bakit gano'n na lamang katindi yung pagdidepensa ni Senator Rodante Marcoleta dito po sa mag-asawang diskaya. Yun pala naman mga kababayan,
isa pala po itong asawa ni Senator Dante Marcoleta sa may mataas na posisyon dito po sa isang insurance company na nakakuha, mga kababayan, o nakatransaksyon ng mga diskaya. Kaya pala ganun na lamang po katindi ang pagtatanggol ni Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. Ang senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Grabe, no? Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Grabe, no? Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 100... So parang ganito pala yan, mga kababayan. Ang may hawak po ng insurance, nung pong proyekto dito po sa may Oriental Mindoro, yung patungkol po ata sa dike and flood control, mga kababayan, na sinasabi dun sa website ng DPWH na completed na ito po ay hawak ng mag-asawang diskaya, proyekto nila yon ng kanilang kumpanya. Pag tiningnan nyo po mismo dun sa lugar kung saan sinasabi na may ginawang proyektong ganon, wala po kayong makikita kasi nga parang ang lumalabas dito, mga kababayan, ghost project yung proyekto. Ghost project po talaga. Yun po yung lumalabas dyan. Ngayon, ang nakakapagtaka po dito, ang laki nung nakuhang insurance, mga kababayan. Insurance company na kinabibilangan ng asawa ni Senator Dante Marcoleta. Pero, ghost project pala po yung naging proyekto na yon ng mag-asawang diskaya na sinasabi sa website ng DPWH na completed na. Ano po ngayon, ituloy pa natin. 193 million. Siguro isipin nyo kaya siguro dinidepensahan ni Senator Dante Marcoleta itong mag-asawang diskaya kasi natatakot siya na makaladkad yung pangalan ng asawa niya at pati siya ay madamay, mga kababayan. Siguro kaya ganun na lamang ang pagdidepensa nitong si Marcoleta. Akala ko ba ang sinusunod nyo, Senator, yung batas? Bakit mukha po atang nang dahil sa pagtatakip ninyo o nang dahil sa pagdepensa ninyo dito sa mag-asawang diskaya, parang may pinagtatakpan po kayo. At ngayon lumalabas na nga po kung sino yon. Anyway, tuloy pa natin. Na pondo sa Sitio Dique noong 2024. Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni. Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ito yung, di ba tandaan yung mga kababayan nung tinatalakay natin yung mga dredging dyan sa Oriental Mindoro? Ano yung sinasabi sa atin? Binabaha ba ang Oriental Mindoro? Marami kasi sa mga kababayan Pilipino natin ang hindi talaga alam, lalo na dito sa may parting Nauhan, Oriental Mindoro, na pag umuulan po talaga, marami tayong mga kababayan magsasaka dyan ang dumadaing at umaaray kasi nga, minsan wala sila napapakinabangan dahil binabaha yung kanilang sakahan. Matindi po pag rumaragasa ang pagbaha dito po sa may Nauhan, Mindoro, Oriental Mindoro, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila.
Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isailalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Kasi mga kababayan, tingnan nyo para sa akin, lagi ko naman po itong sinasabi sa inyo kahit noon pa man, pag mga ganitong klase yung pinag-uusapan. Kung ikaw ay isa sa naaakusahan o isang miyembro ng pamilya mo ang naaakusahan at kung ikaw ay uupong judge, dapat mag-inhibit ka. Minsan nga nag-i-inhibit talaga yung mga nag-iimbestiga. Bakit? Kasi may conflict of interest po talaga yan. Lalo na kapag ka ikaw o pamilya mo o miyembro ng pamilya mo yung nasasangkot at naaaksahan. Ngayon, ano ba yung pinupunto natin dito? Dapat sa mga susunod na pagdinig, since nabanggit ang pangalan ni Senator Rodante Marcoleta, much better, ay yung pangalan ng asawa niya, may bahay niya, much better mag-inhibit po siya. Lalo na at sunod-sunod na mga kalokohan, mga kababayan, yung mga naglilipa na ngayon patungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Unang-una, yung kanyang special witness, yung kanyang biglaang witnesses, mga kababayan, na di umano pala may butas. Diba? So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, dapat mag-inhibit po talaga dyan si Senator Rodante Marcoleta sa mga susunod na pagdinig patungkol po sa maanumalyang flood control. Kasi nga, tulad niyan, may bahay na po niya yung nababanggit na konektado pala sa isang insurance company na nakatransaksyon ng mag-asawang Diskaya. Kaya pala ganun na lamang katindi yung pagprotekta niya kasi nga natatakot siya na baka makaladkad siya. Kasi nga asawa niya yung isa sa di umano, mga kababayan, nadadawit po sa isyong ito. Anyway, tuloy pa natin. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel. Ngayon nagbigay ng mga pahayag itong si Senator Rodante Marcoleta. Sunod-sunod yung mga naging interview niya, mga kababayan. Halimbawa na lamang po natin, itong nabasa po natin galing po sa DZRH News. Sabi po dito, mga kababayan, iginiit ni Senator Marcoleta na independent director ang kanyang asawa na si Edna Marcoleta sa isang insurance company matapos maiulat ang umanay koneksyon nito sa naturang company na ginamit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa panayam ng DZRH sa programang 2x2, binatikos ni Marcoleta ang ulat at iginiit na hindi ito sumailalim sa masusing pananaliksik o pagre-research daw, mga kababayan. Ito nga yung pagkakasabi niya, o quote-in-quote. Ayan, sabi niya dito, ang hina naman ng nag-research na iyon. Di lang pinalitaw, di yan lang pinalitaw talaga na nabayaran ang mga media ngayon Hindi man lang nila tiningnan na ang aking asawa ay isang independent director, hindi man lang nila ni-research kung anong ibig sabihin ng independent director, mga kababayan. Kung titingnan nyo, di ba nung inilabas ng Billionario News Channel yung balita, inilagay naman nila doon na independent director. So ano yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na hindi daw tiningnan na yung kanyang asawa ay independent director? Maliwanag nga, mga kababayan, na inilagay doon sa quote-in-quote ng Billionaire News Channel na sinasabi nga na independent director itong asawa ni Marcoleta sa isa pong insurance company na nakatransaksyon ng mag-asawang Diskaya. So ngayon, mga kababayan, para maliwanagan po ang lahat, ito po yung naging interview ni Senator Rodante Marcoleta. I-play po natin. I-credit po natin ito sa DZRH News Television, mga kababayan. Kanila po yan. Hindi pa yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Opo. Okay. Ito ho, pati ang inyong misis nakakaladkad daw ngayon
nasa isang, saan ho ba siya? May connected sa isang insurance company at ang Yung insurance company na yon ay may transaksyon sa mga diskaya. Sa mga diskaya. Ang hina naman ng nag-research na yun. Bakit po? Nakakaawa. Alam mo, dyan lang pinalilitaw talaga. Bayaran ng mga media ngayon eh. Hindi man lang nila tiningnan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang nila ni-research. Ano bang ibig sabihin ng independent director? Ang independent director ay hindi ka magpo-qualify kapag ka ikaw ay may kamag-anak mo sa may-ari. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa meron kang pag-aari doon. At meron kang kakilala sa mga namiminuno doon at nagpapasya lahat doon. Hindi ganun ang independent director. Dapat independent ka. Ang katungkulan mo lang, i-protect yung minority shareholders at saka paminsan-minsan umahatol ka sa good governance, yung objectivity ng kanilang pagpapasya. Pero kahit kailan, wala kang pagmimay-ari doon. Wala kang kinalamanan kung sino man yung mga may interest doon. Pero ang tanong kasi dito, nagtatrabaho yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta doon po sa isang insurance company na nakatransaksyon ng mag-asawang diskaya. Tapos nakikita pa ng mga kababayang Pilipino natin na sobra-sobra yung pagprotective o pagprotekta ni Senator Rodante Marcoleta dito po sa mag-asawang diskaya. Yan po kasi yung malimit itanong ng mga kababayang Pilipino natin. Ano ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ka-protective etong si Senator Rodante Marcoleta sa mag-asawang diskaya? At ngayon, eto na nga yung lumalabas. Nagtatrabaho pala yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa isang insurance company na konektado o nakatransaksyon ng mag-asawang diskaya. So ano po ang iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin? So kung yan man ay independent director, ang iisipin pa rin ng mga kababayang Pilipino natin, nagtrabaho po ang inyong asawa sa isang insurance company na nakatransaksyon ng mag-asawang diskaya. Yun po yun. Wala na po kayong pwedeng ilusot dyan. Kahit anong paliwanag ninyo dyan, ang iisipin pa rin ng mga kababayang Pilipino natin, nagtrabaho yung inyong asawa sa isang insurance company na nakatransaksyon ng mag-asawang diskaya. Director. Ngayon po, kung halimbawa sasabihin nila na dahil may mga contractors na nagpasya na kuhanin na serbisyo ng kinasasangkutan na insurance, tingnan po niyo yung mga sasakyan ninyo kasi covered, baka nakuha po yung third party liability po o kaya baka yung pong pinag-uusapan nating insurance. Ibig ba sabihin pati mga sasakyan niyo may problema na rin? So ang binabanggit po ngayon, bagamat yung independent director ipinaliwanag yun na Tsaka take note mga kababayan sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na wala daw pong pag-aari yung kanyang asawa doon daw po sa insurance company. Pero hindi po natin maitatanggi na kumita yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insured property ng mag-asawang diskaya. Tandaan po natin yan mga kababayan. Kaya nga kanina ko pang dinidiin sa inyo na kahit anong sabihin ni Senator Rodante Marcoleta, nagtrabaho yung asawa niya sa isang insurance company na nakatransaksyon ng mag-asawang diskaya. In the same time mga kababayan, kumita yung asawa niya sa mga secured property ng mag-asawang diskaya kasi nga nagtatrabaho siya doon sa insurance company. Anyway, tuloy pa natin. Dating po ngayon sa publiko, conflicted po kayo. Yun po yung gusto nilang palabasin. Pero palagay ko naman sa pamamagitan po ng mga programang katulad ninyo, ay papaliwanag kahit unti-unti, mahimasmasan po yung mga nag-iisip ng kung ano. Lalong-lalo na yung mayroong motibo rito. Meron kami kasing nakitang koneksyon sa mga naninira na yan. Siguro sa mga susunod na araw, ibubulgar din natin. Dahil nga, ang kagustuhan lang nila ay makapanira kahit sa anumang paraan. Hindi man lang nila isasaalang-alang na wala namang koneksyon yung pagiging independent director ng aking may bahay. At saka nga ho kung lahat na lang ba ng nakatransaksyon ng mga diskaya pag naungkat masama? Ganun ho yata. Sila lamang ba yung na-cover kayo? Hindi, sa akin naman mga kababayan, doon sa point na binanggit dito ng isa sa mga kasamahan ni Katunying, wala namang masama kung ikaw ay nakatransaksyon na mag-asawang diskaya, lalo na at kung maayos naman yung transaksyon ninyo at naging legal naman, unang-una. In the same time mga kababayan, maganda yung pinuntahan pagdating sa mga proyekto ng gobyerno, maganda yung pinuntahan at nakakatulong at napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin at walang palpak. Wala pong problema doon. At lalo na, mas lalong walang problema kung walang asawang kongresista
o kaya senator yung nakatransaksyon ng mag-asawang Diskaya kasi hindi nagagamit yung power ng isang senator o congressman para depensahan ito po mga Diskaya. Pero sa sitwasyon po kasi ni Senator Rodante Marcoleta, kayo naman na makakapagsabi kung ano yung napapansin ninyo sa bawat pagdinig, lalo na kapag ka pinag-uusapan itong mag-asawang Diskaya at kapag ka naando dun sa mismong hearing itong si Senator Rodante Marcoleta. Kita nyo naman kung gaano katindi yung pagprotekta ni Senator Rodante Marcoleta dito po sa mag-asawang Diskaya. Anyway, tuloy pa natin. Kaya ng mga bands nila o kaya ng surety bands. Wala na bang ibang contractors na kumuha ng mga serbisyo ng mga insurance companies? Saka meron pa isa akong tanong doon. Kung hindi ko kasi na-research ito, no? Senator, yung po bang lahat ba ng mga projects ng mga Diskaya o kaya lahat ba ng mga properties nila isang insurance company lamang, itong insurance company that where your wife is an independent director ang kanilang kinuha? Hindi ko alam, Katunying. Siguro dapat sila yung magsiyasat niyan. Sapagkat napakaraming insurance company dito sa ating bansa. Dami talaga. Okay. Isa pa, Senator, yung witness na humarap, yung Marines, si Orly Gurtesa, may natatrack nyo pa kung nasaan? May communication pa kayo? Hindi ko siya nakakausap eh. Ang nakakausap niya yung talagang mga taong pinagtiwalaan niya bago ako makakausap niya. At ang pagkakaalam ko, kinukup siya ng kanyang tropa dahil sa Marines. Aking pagkakaalam, yung mga Marines. May nagtatangka na rin daw sa buhay niya. Kaya yun ang pagkakasabi sa akin ng mga emissaries. Opo. Nung una kasi ayaw siya tumang. Saka kita nyo naman mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ang dami ng butas na nakikita ng sambayan ng Pilipino ngayon. Dito po kay Senator Rodante Marcoleta, unang-una, yung pagprotekta niya sa mag-asawang Diskaya. Pangalawa, mga kababayan, yung pinalabas po nila na special witness o witness ni Senator Rodante Marcoleta na idinidiin itong si Romualdez, mga kababayan, nakalaunan, lumabas na may nagtuturo pala at may nagbaniubra pala, mga kababayan, dito po kay Orly na witness na inilabas ni Senator Rodante Marcoleta. Tapos ngayon, pangatlo, ito nung nadadawit yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa isang insurance company na konektado o nakatransaksyon ng mag-asawang Diskaya. So ngayon dito mapapansin nyo talaga, mga kababayan, kung pagbabasihan natin, yung mga butas na yan kay Senator Rodante Marcoleta, dapat po talaga mag-inhibit siya sa usapin ng maanumalyang flood control kasi aminin man nila or hindi, mga kababayan, kaya sila naandya dyan kasi may pinoprotektahan din po sila. Ano po ngayon, mga kababayan, bukod po kay Senator Rodante Marcoleta, meron pang isang todo protekta sa kanyang nanay. Ito pong anak ni Senator Rodante Marcoleta na pagkaingay-ingay dyan po, mga kababayan, sa Congress. Pero ngayon, ito na, todo depensa na sa kanyang ina. So sabi dito, mga kababayan, sa Abante TNT, tunay na tabloidista, Paulo Marcoleta todo depensa sa ERMAT, walang connect sa mga Diskaya. Yan po yung sabi. So ito, basahin natin. Yan. Itinanggi ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta ang ugnayan ng kanyang ina na si Edna Marcoleta sa mga kontraktor na Diskaya. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director but independent director of Stronghold Insurance. Ani po ng anak nitong si Marcoleta na si Representative Marcoleta. Paliwanag niya, walang direktang kinalaman ng kanyang ina sa anumang transaksyon ng insurance company na Stronghold at ng mga kumpanya ng Diskaya. There is no direct connection between my mother and the transaction made by Stronghold and the companies of the Diskaya. Dagdag pa nito, matatandaan ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya ay kabilang sa mga iniimbestagahan tungkol sa anomalya or maanumalyang flood control project, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti, ito na nga po yung sinasabi ko. Kapag iba kasi, mga kababayan, yung ginigisa nila, gagawa talaga sila ng paraan para maidiin, mga kababayan, yung mga iniimbestigahan po nila. Hindi ko naman po nila lahat at wala din naman po akong pinapangalanan. Pero maliwanag naman na kapag sa kanila na tumama, eto na, todo paliwanag, todo palusot na. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, mga kababayan, kahit palabasin man nila dito na independent director yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta, maliwanag po, mga kababayan, na nagtatrabaho ito
dito po sa Stronghold Insurance Company mga kababayan na nakatransaksyon ng mag-asawang Diskaya. At kumita di umano mga kababayan, kumita itong asawa ni Senator Dante Marcoleta sa mga secured properties ng mag-asawang Diskaya. Aminin man nila or hindi, nagtatrabaho yung asawa ni Senator Dante Marcoleta dyan po sa insurance company na yan. At siguro yan yung mga dahilan kung bakit gano'n na lamang po katindi ang pagprotekta ni Senator Dante Marcoleta dito po sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, sinsunod-sunod yung mga interview ni Senator Dante Marcoleta para depensahan yung kanyang may bahay, meron pong kumakalat ngayon na isang interview mga kababayan ni Senator Dante Marcoleta na kung saan napikon po siya mga kababayan pero nakahanap siya ng katapat. So eto yan, pakinggan natin mga kababayan itong naging interview ng DWAR. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, na kung saan sa programang Parikoy nakatalo po o nagkainitan itong si Senator Dante Marcoleta at saka po mga kababayan itong isang host dito sa Abante. Ano po, so ngayon ito i-play po natin dahil nga po sa issue ng delikadesa. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina, independent nga kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun Tama. Nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba magtatanong ka lang. O diba tama naman kasi mga kababayan, for delikadesa, nababanggit yung asawa mo, ano dapat mong gawin? Ikaw nag-iimbestiga ka doon. Sumasama-sama ka doon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano dapat mong gawin? Ngayon nababanggit yung pangalan ng asawa mo. Di for delikadesa, much better mag-inhibit ka. Or di kaya naman mga kababayan, kasi masyadong obvious naman yung pagprotect at pagtatanggol niya sa mag-asawang Diskaya, umalis na lang siya doon po sa hearing na yon. Tuwing magkakaroon ng hearing itong Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga naman, paano ka magtatanong kung mismong nababanggit na di umano ay sangkot sa isang insurance company o konektado, hindi naman sangkot, konektado sa isang insurance company, itong asawa mo. Diba? So ngayon, tuloy pa natin. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung argumento namin dito. Kasi delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Wala naman kasi nagsasabing konektado o may koneksyon si Senator Dante Marcoleta. Ngayon, ang pinagtataka lang ng taong bayan, bakit gano'n na lamang katindi ang pagprotekta ni Senator Dante Marcoleta sa mag-asawang Diskaya? Yun po yung tinatanong ng taong bayan. Wala pong nagsasabi na kayo ay may koneksyon. Ikaw, Senator Dante Marcoleta, ay may koneksyon doon sa insurance company. Ang nadadawit po dito yung pangalan po ng asawa po ninyo. Yung asawa po ninyo, hindi po kayo. Bakit po masyado po kayong defensive? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Tanga daw, sabi ni Senator Dante Marcoleta. Tanga. Sabi ni Senator Dante Marcoleta, napikod. Sabi ni Senator Dante Marcoleta, tanga. Tanga. Ayan Sige sir, salamat na lang. Parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. Diba? Ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinuboto nyo? Pikon. Pikon kasi masyado. Ganun talaga mga kababayan kapag ka nahuhuli yung isda. Sa sariling bibig, ika nga. Maliwanag naman mga kababayan, yan nga yung sinasabi ko sa inyo. Nung nakaraan pa, bakit ganun na lamang katindi ang pagprotekta niyan? Baka may pinoprotektahan yan mga kababayan. Na baka once napabayaan niya itong mag-asawang Diskaya, baka ikanta na mag-asawang Diskaya. So ito na, lumalabas na. Alam nyo, ang galing talaga mga kababayan sa totoo lang ng mga asset, ng mga insider mga kababayan ng Billionaire News Channel. Kasi biruin nyo kaya pala gano'n na lamang katindi yung pagprotekta kasi pala, yung may bahay, di umano, nadadawit o madadawit. Diba? So ngayon, ituloy pa natin. Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa Ano to? Diba? Diba?
pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron ho tayong mambabatas na ganito. Di ba? Buhok pa lamang ho, hindi na ho natin maipakita yung totoong buhok eh. Kasi nakawig. Kasi mga kababayan nyo paano nga naman tayo uusad? Kung mayroon tayo mga mambabatas na basto, sorry for the words mga kababayan, pero yun po talaga ang totoo. Ayun nga, sabi nga dito, pati buhok tuloy, napag-initan. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, si Senator Rodante Marcoleta talagang masyadong pikon. Hindi niya ata alam na public servant po siya. Dapat open sila sa mga kritisismo galing po sa mamamayang Pilipino, kasi unang-una pinangarap ninyo na na maluklo kayo sa mga pwesto na yan. Dapat tumanggap kayo ng kritisismo galing sa taong bayan. Hindi pwedeng kayo lang ang may kakayanan na magsalita at magtaas ng boses kapag naandyan kayo sa mga hearing ninyo. Dapat pakinggan din ninyo ang sinasabi ng taong bayan. Ang problema kasi pag hindi na nila kasundo, pag hindi sang-ayon sa kanila yung takbo ng interview, magagalit tapos tatangahin yung mga nagtatanong, yung mga taga-media. Di ba kabastusan yun? Sabihan pa kami ritong tanga? Ano yan? Independent nga. Yung pagkakasabi dito ni Marcoleta, tanga. Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. Diba? Ano yan? Yan ba yung mambabatas na Ganito pala mapikon si Marcoleta, mga kababayan. Inabot ko pa yun, Sen. Ulitin nga natin. Ipo-point out ko rin po yung argument namin mo dito. Kasi delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. Diba? Ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinuboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa Ano to? Ngayon, alam nyo na mga kababayan. Ngayon, alam nyo na. Hindi lahat ng marunong rumispeto. Wala akong binabanggit na kahit na mga kababayan bukod sa politiko, hindi lahat ng marunong po rumispeto. Ako, sa totoo lang mga kababayan, kahit tatuan ako, kahit marami akong tattoo sa katawan, marunong naman ako rumispeto ng kapwa ko. Kapag hindi ko kinakaya sa debate, ako na mismo ang nagsasabi na hanggang doon lang yung kaya kong sabihin. At wala na akong iba pang sasabihin. Pero yung tatangahin nyo, yung mga media na nagtatanong, nangangahulugan lang yan na apektado na etong isang mambabatas na ito at nabubuking na. Kasi nga pinag-uusapan dito, delikadesa kita nyo mga kababayan, nung malapit ng mabuko yung yung ayaw nating miyembro ng ICI, anong ginawa niya? Nagbitiw siya sa pwesto. Diba nung pinananawagan na ng taong bayan na imbestigahan yung isang USEC mga kababayan or ASEC na di umano may boyfriend na mayor na malakas daw na backer, diba hindi pa naiimbestigahan yun, nagbitiw na sa pwesto. Tapos nung nasangkot sa mga diskaya, sa proyekto ng diskaya sa Baguio, diba nagbitiw sa pwesto kasi nga por delikadesa ngayon mga kababayan, dapat por delikadesa, Senator Dante Marcoleta, since nabapangalanan po at nababanggit yung inyo pong may bahay, dapat ang gawin nyo po, mag-inhibit po kayo. Hindi na po dapat nagtatanong yung mga taong ang kamag-anak ay naaakusahan at nadadawit po sa isyong ito. Para sa akin mga kababayan para sa akin, por delikadesa, much better mag-inhibit po siya. So kayo mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano pa masasabi ninyo dito po kay Senator Rodante Marcoleta na di umano daw po napikon dito po sa isang interview mga kababayan dahil hindi daw po alam yung delikadesa, pati yung buhok pa nga nadamay dito. So comment below na lamang po mga kababayan.